Balitang-balita po mga kababayan, Senador Marcoleta sumabog po. Ngayon, meron siyang matinding revelation. Di ba merong balita ngayon na parang makakasuhan itong si Marcoleta na dinadawit nila kay Orly Gutesa. Itong si Orly Gutesa, may sugpina na po at pinapahanap na daw po ni Ping Lacson na tila ng daya daw ito ng pirma. So ngayon mga kababayan, talagang ang ginagawa po nila, mauunang makukulong si Gutesa at si Marcoleta. Ito po yung kanilang plano. Sa tingin nyo, papayag si Marcoleta ng ganun-ganun lang? Sa tingin nyo, si Marcoleta gagawa-gawa ng kasinungalingan at yung Marine na sundalo na yan, na alam natin na sundalo ay talagang sumusunod yan sa mga batas at katotohanan. So ngayon po, ang gusto ni Ping Lacson sa pagbabalik sa Blue Ribbon Committee Chairman, may pasabog talaga. Nasabi rin ng iba, pati sa mga mainstream, binabakbakan si Marcoleta Napasimuno daw ng tanim witness para daw idiin yung si Tambaluslos at saka si Saldico at sa iba pang mga congressman na itong si Gutesa na naging tagahatid ng basura sinungaling daw dahil yung signatura daw ng abogado pineke. Kaya ngayon mga kababayan, kung sino daw ang nagdala kay Orly Gutesa, si Mike Defensor at si Marcoleta ay dawit daw. So ngayon, ang unang makukulong, yung mga witness, pero yung mga akusado, wala, ligtas. So ngayon mga kababayan, merong matinding pasabog si Marcoleta dito na tagilid itong si Lacson dito. Malalampaso na naman ng katotohanan ito. Pati si Diskaya, ipapaliwanag ni Marcoleta, bakit gusto niyang maging state witness itong mag-asawang ito. Dahil yung si Bryce umatras na maging state witness. So itong mga ginagawa po ng leader ng mga school bukol, talagang hinaharang nila ang katotohanan. Matindi po mga kababayan. Ang pagbabalik ni Lacson, akala ng taong bayan na tauhan na. Gagawa na ng tama, pero anong ginagawa? Hinaharang at pilit na pinapabagsak si Marcoleta na kinaiinggitan ng dalawang ito. Matindi, ito na po si Marcoleta mga kababayan. Pakinggan po natin ang kanyang mga pasabog. Nako po, malalampaso ang mga kawatan dito. Marcoleta, pinakamatalinong abogado na naging senador sa kasaysayan pagkatapos ni Miriam Defensor Santiago. So ngayon naman sa kasaysayan, ang mga bobo na naging Blue Ribbon Committee Chairman mga school bukol na hawak ng mga kawatan. So ito na po si Marcoleta, may pasabog na. Kaya galit na galit ang mga taong bayan sa mga dito, mga kawatan Pilit nilang sinisiraan ang matino at di kalibre at talagang kapitapitagan na senador na si Marcoleta na matuwid. Kaisa-isang senador ito na pwedeng pagkatiwalaan ng taong bayan. Malayong malayo sa mga senador na ito na talagang halatado na bistado na merong pagtatakip sa mga tunay na akusado. Ito na po si Marcoleta. Pakinggan po natin paano niya ipagtanggol ang batas. Ito po. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya, ayaw na rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness?
O di tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi rin at ako tinatanong. Kaya Oo nga. nga. Yun ang ano, no? Parang Hindi, ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang nag-atrasan. kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Opo. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Opo. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Oho. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan, Opo. kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po. Oo. Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Oo, yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Yung natirang na nandun, mahigit silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30% ang pero iba. lahat sila sinabi, hindi po totoo. Okay. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? Okay, So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Aba, tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Opo. O mga kababayan, nakita nyo naman, maingat si Marcoleta. Tapos ang ginagawa nila, si Marines Orly Gutesa, hinaharang po nila at ginagawa po nilang masama at namimeke at sinungaling. Sa tingin nyo, papayag si Marcoleta na papasok sa ganyan? Pinag-aralan na ni Marcoleta yan. Ay nako, mga bobo na mga... Ewan ko ba mga kababayan kung anong pinoprotektahan ng mga ito? Imbes na hulihin ang mga buhaya, pinagtatakpan nila. Diyos ko Lord. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Opo. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. O mga kababayan, pakinggan nyo po. Isipin nyo ha, pera po natin ang kinulimbat. Pera po natin ang ninakaw. Sa tingin nyo si Marcoleta papayag ng ganun-ganun lang? Gagawa-gawa ng kalokohan? Tapos si Marcoleta, itong si Gutesa, magkasabwat? Isipin nyo mga kababayan, logic po ito. So Lacson, kung gusto mong siraan si Marcoleta, galing-galingan mo. Kung gusto mong i-discredit itong si Gutesa na Marines, galing-galingan mo. Baka mamaya iyak ka later. Mamaya bakbakan ka ni Marcoleta. Hindi makasagot-sagot. Tapos mag-iingay ka na naman sa social media. The man is the louder in the room. Is the weakest. Gaganong-ganong ka na naman. Iiyak-iyak ka na naman. Hindi ka na naman makasagot pag hinarap ka na naman ni Marcoleta. Para ka namang bata. Pag dumaan ka lang sa bahay namin, sige kalagot ka sa kuya ko at sa tatay ko. Pero pagkarap-harapan na, wala na. Natuyo na ang utak, natuyot na. Dapat harapin mo si Marcoleta, hindi sa social media. So ngayon,
diniscredit mo na naman si Gutesa na Marine na pinawanted mo na, pinapahanap na daw, may sugpina na daw, hindi na daw mahanap. Nagsabi na nga, hawak na ng mga Marine sa kabaro niya. Diyos ko Lord, ito naman si Ping Lacson, di natin alam kung kanino ito. Okay dati ito Maganda ang record nito Pero bakit ngayon mga kababayan, nag-iba ng landas? Tila merong tinatago. Tila merong kinukubli. Yan na rin ang sabi ni Marcoleta. Diyos ko Lord. Saan kayo maniniwala? Kay Marcoleta o dito sa Lacson na ito? Diyos ko mga kababayan. Kung credibility lang kay Marcoleta na ako, ipupusta ko ang aking prinsipyo. Bahay at kalabaw namin ipupusta ko. Kay Marcoleta ako tataya. Itataya ko ang kinabukasan ng anak ko dito na maging maganda ang bayan natin. Kay Lacson na anong magagawa nyo dyan? Daming kalokohan yan. Diyos ko Lord, mga kababayan ko. Opo. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Nabaldas talaga po. Nabaldas talaga pera. Sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Opo. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan, gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasapanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Opo. Yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang Diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection program. Hinahanapan sila nung requirement Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat. Hindi nyo gusto talaga na mahuli yung, pinaka-mastermind. Nakita nyo mga kababayan, si Gutesa nga pinagginitan Mula nung binanggit yung 2 buhaya, mga kababayan nakita nyo naman. Si Marcoleta ba ang gustong kasuhan ngayon? Mahaharap daw sa matinding kaso dahil kay Diskaya sa pagiging fraudulent daw ng pirma na peke nung abogado na pinagawan ng salaysay na sworn statement. So, itinanggi ng abogado na peke daw. So, ang recommendation daw ng Manila Regional Trial Court kay Senador Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, ipasugpina na. Yung pasabog ni Ping Lacson, sugpina na daw. And also included who are ang tawag dito yung naglatag na kasama. O di ba sino? Si Mike Defensor. Marcoleta lang naman. Gusto nilang tibagin si Marcoleta. Diyos ko Lord, kaya nyo ba ito? Lacson, kaya mo ba ito? Diyos ko Lord, kahit siguro pag samasamahin mo yung utak mo dito, i-level up mo kay Marcoleta hanggang sa talampakan ka lang ng utak ni Marcoleta. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project Husen Para palabuin ito Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. So dito mga kababayan, yan po ang gusto ni Marcoleta. Na gamitin ng mga Diskaya para matukoy ang mga buhaya.
Pero ang ginagawa ni Ping Lacson, Tito Soto, nainggit sila kay Marcoleta. Na itong Diskaya ayaw nilang gawing state witness. Yan din ang recommendation ni Remulla. So si Ping Lacson ngayon, itong si Gutesa ngayon mga kababayan, talagang hinaharang niya. Ewan natin mga kababayan, bakit ganyan si Lacson? Saan ba talaga si Lacson? Sa taong bayan? Protector ng mga tao? O protector ng mga buhaya? Diyos ko Lord mga kababayan. Hindi natin alam kung saan pupusoy ito Okay dati ito pero ngayon wala na. Sirang-sira ka na sa taong bayan. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga Diskaya, ay meron kayong pananagutang sibil. Diba? At sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Ito ang hindi maintindihan ni Ping Lacson. Diyos ko Lord, Ping Lacson, mag-aral-aral ka nga ng konti. Tito Soto, kayo mga senador na lumalaban kay Marcoleta, mag-aral-aral kayo ng maayos. Hindi kayo makaintindi. Huwag niyong sabihin na si Marcoleta protector ng mga Diskaya. Kaya niya pinaglalaban yung dalawa na mabigyan ng Witness Protection Program. Diyos ko Lord, bakit ganito ang mga ibang senador? Imbes magsama-sama, samahan nila si Marcoleta na maayos ang problema ng bayan sa pagnanakaw ng mga kawatan at hulihin ang mga tunay na akusado. Ang ginagawa nila, ang tinitibag nila si Marcoleta mga kababayan. Si Marcoleta ang gusto nilang mawala para mawala sa kanilang landas ang mga humaharang para hindi matukoy ang mga totoong buhaya dito. Diyos ko Lord, patawarin niyo ba mga nagkasalang ito? Kaya kay Marcoleta ako. Mga kababayan, anong masasabi niyo ngayon? Diba? Gusto nilang habulin si Marcoleta? Gusto nilang kasuhan? Iyan ang sabi mga kababayan sa mga balita ngayon kasama ng mainstream. Kita nyo naman ang mainstream. Pilit nilang kinukuha yung atensyon ng tao para sirahan si Marcoleta. Na pero yung tunay na issue dito ng pagnanakaw, yung mga congressman, yung mga perpetuator dito, mga tunay na salarin, hindi nila binabanggit si Marcoleta ang dinidiin nila. Diyos ko Lord, Ping Lacson, mag-aral-aral ka ng konti. Nabibisit na ng tao sa iyo. Nagagalit na ang taong bayan sa iyo. Kayo mga school bukol sa Blue Ribbon Committee. Wrong move ka dito, Ping Lacson. Pag ginawa mo ito, pilit mong harangan si Marcoleta, masisira ka talaga. Sirang-sira ka na nga. Lalo kang masisira dito. Isipin mo, witness. Kaya isa-isang witness na nagturo sa mga buhaya, hinaharang mo. Grabe ito mga kababayan. Hindi mo alam kung anong utak nito. Magkano ba? Magkano ba? Yan ang sinasabi ng mga tao. Magkano ang usapan para ipagtanggol ang mga buhaya? Diyos ko Lord. Yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.